Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Ayan, gusto ko lang sanang i-reiterate yung mga nagsasabi ng uy, ang yaman na niya, nasa abroad yan. Uy, ang daming pera niyan. Ayan, palibasa, nasa abroad na, yan, di na namamansin, hindi na ganito, ganito, ganyan. Mga ka-dreamers, mga ka-doy-doy, lilinawin ko lang, okay? Hindi po lahat ng mga nag-a-abroad, maraming pera. Okay, siguro, dahil nga sa panahon natin ngayon, in this generation nga kasi mga ka-dreamers, mga kadoy-doy, makikita nyo yung mga post nila. Like for example, nagpupunta sila sa iba't ibang lugar, di ba? And then minsan, pineflex nila yung mga nabibili nila. Mga ka-dreamers, yung iba nating mga kababayan kasi, okay? Like for example, kami, dito, okay? Bihira lang din kasi kami makapunta sa iba't ibang lugar dahil tuloy-tuloy din yung trabaho. So, once na may pupuntahan kaming lugar or bibisita kami, punta kami ng park, pupunta kami ng parang, alam mo yon, ng downtown, mga ganun dito, doon lang namin maisusuot yung mga nabili namin para sa sarili namin. So, kung makita nyo kami nag-post at maganda yung suot, yun lang yung time na maganda yung suot namin dahil every week, mga ka-dreamers ko, okay, every week po, talagang pudpura ng trabaho talaga. Especially pag winter, yung mga nabili mo, yung mga nabili mong sale, yung mga nakuha mong mga, alam yun, may mga discount, hindi mo na magagamit yun. Dahil ang winter dito is almost 4 months. So, paano ka makakaporma, di ba? Ganun. Sa mga ibang mga case naman ng kababayan natin, mga ka-dreamers, yung iba naman is, especially mga nasa barko, alam nyo ba, akala nyo ba, sobrang dali ng buhay sa barko? Hindi. Sobrang hirap din yan, mga ka-dreamers ko. Wala silang tulog, as in wala talaga. Meron naman, pero hindi talaga sapat yung tulog. Kumbaga hindi accurate, ganun yan. Based sa mga kaibigan ko, ganun yan, mga ka-dreamers ko. Then pagbababa sila at nagdock yung barko nila, imbis na i-rest day nila, ipahinga nila, yun lang yung time na pupunta sila sa mga destinations para lang magpa-picture. And hindi naman ibig sabihin nun mayaman sila, mga ka-dreamers ko. So kaya dapat itatak natin sa mindset natin na hindi lahat na nag-abroad mayaman. Okay? Yung iba, sadyang syempre binili yun para sa sarili nila bilang reward na rin sa pagtatrabahong ginawa nila. Okay? So sana maintindihan natin yun. Hindi lahat ng OFW madaming pera. Yung iba nagtitipid, yung iba talagang para may maipadala sa pamilya. Okay? Kasi makapagpadala lang tayo sa pamilya natin, masuportahan yung pamilya natin, napakalaking bagay na natin noon. Masaya na tayo doon. Ang pinagkaiba lang kasi dito sa abroad, makakain mo yung mga gusto mo. Okay? Makakapag-salmon ka, makakapag ka, ganun. Unlike talaga pag nasa Pilipinas ka. So, yun lang, yun yung mindset, yung tingin ko, yun yung naiisip ko na hindi po lahat. Wag sana maging ganun yung mindset natin. Na kapag hindi natin sila napagbigyan, hindi kayo napagbigyan ng kaibigan nyo, hindi kayo napagbigyan ng sa mga kaibigan, goods pa pero pagdating sa pamilya kasi, iba kasi yung usapan pag pamilya. Hindi naman sa obligado ka, pero kasi para sa akin kasi it's a sign of respect dahil sa hirap na ginawa nila. Kaya kailangan mo talaga mag-provide. Okay? Hindi siya responsibility, nasa iyo yun. Pero kung sa mga kaibigan, mga katrabaho, ang gusto ko lang itanong, nasan kayo noong time na nag-a-apply yung tao papunta dun sa kinalalagay niya ngayon? Nasaan kayo ng mga time na hirap siya? Di ba? Wala kayong naiambag dun. Kaya sana, huwag kayong demanding na, pautang naman, pag ganito naman. Wag. Especially kung hindi naman talaga mahalaga. Di ba? So, yun lang mga ka-dreamers ko. Yun yung perspective ko doon. Sana maintindihan nyo. Libre kayong mag-comment dito. Comment down below naman dyan sa mga reaction nyo, mga ka-dreamers ko. Especially lahat ng mga OFW sa buong mundo. Peace, yo!